Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Breaking news, nako, grabe to. Nashock ang lahat sa big pasabog ni Barbers. Nako naman, umamin na. Yan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibin natin, bago po natin i-play ang video ito, nako, ito, i-share lang po akong balita. Nako, itong si Representative Stella Kimbo, no? Nagsalita na, mga kababayan. Di ba nung una parang tumatakbo? Ngayon po ay nagpahayag na ng kanyang statement at eto na nga. Ito po ang kanyang sinabi. Nako. Ito po mga kababayan, basahin ko po para sa inyo. It is unfortunate that an administrative matter is being maliciously misconstrued to create controversy where there is none. Talaga ba? Wala daw kontrobersiya mga kababayan. Talaga ba? This matter has been sufficiently explained. Aba, sino ang nag-explain? Sino pong nag-explain ng matter na ito? Ha? And at a time when we face for real and urgent national challenges, it would be more productive to focus our effort on addressing the legitimately pressing needs of our people. Huwag niyo po kaming lokohin itong pressing needs na. Ina-address niyo ba talaga? Ito kapag kayo po ang nasusukol ng mga issue, no? Sinasabi nyo, nako, diversionary tactics lang yan, no? Nililis lang nila yung issue na addressing the legitimate pressing needs of our people na sinasabi mo. Hey. Hindi po, parang hindi bagay sa inyo yung statement ninyo. Alam niyo kung bakit? Kasi matagal na pong sinasabi yan ng taong bayan na sinasabi na po yan sa inyo, sa inyong mga tunggrista. Sinasabi na po namin na huwag kayong mag-focus dito sa mga Duterte. Diba? Mag-focus kayo dito sa mga totoong issue ng ating bansa. Dahil naman, ngayon, kayo naman ang nasusukol ng mga issue na dapat ay para dapat sa mga Duterte. Diba? Ano ngayon? Sasabihin nyo, nako, dapat mag-focus tayo dito, i-address natin yung mga legitimate pressing needs. Lokohin yun. Nako, Stella Kimbo, no? Hindi bagay sa iyo yung sinasabi mo, no? Hindi po bagay. Kayo po ang nanglilihis. Ngayon, nililihis. Ito ang totoong issue. Diba? Yung mga blank item na yan. Yan po ang totoong issue ng ating bansa. Ngayon, gusto mo namang ilipat yung issue saan? Gusto mo naman pag-usapan yung si Vice President Sara Duterte. Si former President Duterte. Kasi yan yung totoong issue sa inyo di ba? Ano ang masasabi nyo dito mga kababayan sa statement ni Stella Kimbo? Wala tayong magagawa dyan. Opinion niya yan Niya yan diba? Kaya, yan, ano ang inyong masasabi? No? So, ito na mga kababayan, pakinggan at panoorin natin at bigyan natin ng komento to. Ito na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Matapos na patuloy na idinawit at di umano'y ikinaladkad pa rin ang pangalan ng Vice President Sara Duterte sa hearing kahit wala ito sa Department of Education, New DepEd Secretary Sani Angara. Tila hindi nakaligtas sa mata ng marami sa ating mga kababayan at Vice President Sara Duterte. Tila sinapul si Angara. Pero bago ang lahat mga ka-updates, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe na at huwag
kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-updates, matapos lumabas ang balitang patuloy di umanong idinawit at kaladkari ng pangalan ng ikalawang Pangulo na si Sara Duterte. Kahit wala na ito sa Department of Education, ay tila hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na madismaya dahil sa tila pagpipiesta ng mga buaya sa Kongreso matapos nitong madaling ipasa ang budget ng DepEd sa bago nitong kalihim na si Sani Angara. Samantala, kung ating matatandaan kamakailan lamang sa hearing ng 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, ay tila pinapahirapan ng gusto ng Kongreso si Vice President Sara Duterte at pinaulanan pa ng mga di umano'y scripted na mga katanungan. Sa pagdalo ng mga opisyalis ng Department of Education or DepEd sa kanilang panukalang budget para sa taong 2025, natalakay ang 2023 confidential funds ng kagawaran sa ilalim ng pamumuno ng dating kalihim na si Vice President Sara Duterte. So yan mga kabayan, yan siguro yung sinasabing legitimate, no? Na mga, sabi ni Kimbo? Legitimate pressing needs, no? I-address daw ito. So yan siguro, yung mga issue dito kay Vice President Sara Duterte. Naku, mahiya naman po kayo. Patuloy na pagdinig ng Kongreso, dito ay tila bumaliktad si Sani Angara at tila sinita patalikod ang Vice President na si Sara Duterte. Ayon pa sa kanya, mahigit 1.5 million laptop, libro, DepEd items, 4 na taon nang nakatambak sa mga bodega. Noong na-brief ako, nagulat ako na 4 years na pala yung mga gamit doon sa DepEd. Talaga ba? Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. There are over 1.5 million items still in Carmona and other warehouses, laptops, books, furniture, so we're doing our best to get them out para di mag-deteriorate yung mga materyales. Pagbubunyag ni Education Secretary Sani Angara. And quote, kasunod nito ay sinagot naman ng Vice President Sara Duterte ang mga nasabing usapin na pinupukol sa kanya na tila ay pinopolitika lang umano lahat ito. There was no misuse of any funds. There is, however, an ending political attack by the Makabayan, Romualdez, Marcos alliance to mask the real problem of the country right now. This is the sad plight of the poor and the hungry because of the unabated rise of food prices. Dapat magtrabaho muna bago politika. Vice President Sara Duterte. End quote. Hindi rin nagustuhan ng marami sa ating mga kababayan ang puro paninira at paninisi ni Angara kay Vice President Sara Duterte na dating kalihim ng DepEd. Anya, maraming anomalya ang pamumuno ni Duterte at hindi raw niya alam kung saan ginagastos ni Vice President Sara Duterte ang nasabing 125 million pesos confidential funds ng naturang tanggapan. Laking dismaya nga ng marami sa ating mga kababayan sa pag-aakalang matinong politiko itong si bagong DepEd Secretary, subalit at tamba ang kaluluwa nito para durugin at sirain ang gusto si Vice President Sara Duterte. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. Yan ang mapapala mo, Angara, sayang ang boto namin sa'yo. Sip-sip ka, harapin mo kung ano ang problema ng DepEd. Panahon ni Vice President Inday Sara kung anong problema ginagawa niya. Wala siyang reklamo. Kasama ka ngayon sa 8 Diretso Anidoro. Taong bayan ang sandata ni Vice President Inday Sara. Go, go, go for President Inday Sara Duterte. Kahit anong paninira ninyo kay Vice President, mahal pa rin siya ng taong bayan. Go, go, go Vice President for President. Sana magkaroon tayo ng presidente na walisin niya at linisin ang lahat ng politiko at lahat ng official of the government. Kakahiya naman mga magnanakaw, akala ninyo disente. Tama talaga, sana si Sara maging presidente. Mga Duterte pa rin. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, ang isang napakagandang pangyayari sa Quadcom Committee Ano kaya hearing ito? ngayong araw, October 22, ano? Hindi naka-attend si PRRD at ang nag-attend lang yung kanyang abogado. Ang mga kongresista naghingi sila ng medical certificate kasi ang rason ni PRRD hindi naka-attend dahil daw sa kalusugan niya.
So, House rules, dapat may kalakip na medical certificate. Nako, kakaiba itong nangyari. Itong si Congressman Robert Barbers, siya yung parang lead chairman sa Quadcom. Biglang dumipensa, biglang tinulungan si PRRD. Okay? Diba? It's a miracle. Okay. Ito sa headlines. Baka mga kababayan, talagang lumalabas din, no? Minsan, yung totoong nararamdaman, no, ni Barbers. Kasi iba kasi yung totoo mong nararamdaman at saka yung napipilitan ka lang siguro na batikusin ng ating dating Pangulong Duterte or si Vice President Sara Duterte. Kasi di ba, kilalang kilala man natin ito si Barbers, di ba? Maka Duterte po ang taong ito. Nako, kung makikita nyo lang yung video nito, nagtatalumpati mga kababayan. Sinasabi niya pa kung hindi naging Pangulo si dati Pangulong Duterte, di ba? Baka narco state na tayo ngayon. Pilistar ngayon, sabi, ang title, House won't ask medical certificate from Rodrigo Duterte for EJK probe absence. Okay, so, yan na nga. Nagkaroon ng committee hearing ngayon. Expected na darating si PRRD, kailang abogado lang ang dumating. Okay. Itong isang magaling na kongresista, si Congressman Joseph Stephen Paduano. Siya kagad issue na dapat magpakita ng medical certificate si PRRD to prove Si Lisik Boy, no? masamang kalusugan niya na hindi niya kaya. Boy Lisik. Okay. So, yung letter, okay, there was a letter submitted by Duterte's lawyer, si Attorney Martin Delgra. Tapos, wala ring authorization si PRRD na i-represent siya ng kanyang abogado. So, yon, dalawang question. Walang medical certificate, walang authorization ni PRRD na i-represent siya ng kanyang abogado. So, yun lang, sabi ng abogado na the former president is not feeling well. Okay? So, marami ang si Congressman Dan Fernandez, okay? Sinuportahan niya yung punto ni Congressman Paduano na dapat sundin ang rules. So, palakpakan natin si Congressman Barber. Dahil sabi niya, hindi na kailangan mag-submit ng medical certificate. Ito po yung statement ni Congressman Barbers. In deference to the former president, I think we should afford him the courtesy that is due to him by not requiring him to submit to this committee a medical certificate. So, if I may, Your Honor, Jimmy Barbers is speaking to Paduano, let us not pursue the submission of a medical certificate from the former president. Nasyak si Paduano. Okay? Akala siguro kasi nila, no? Akala kasi siguro nila talagang ano na, no? Nagkakaroon pala ng himala, mga kababayan, no? Himala. Barbers, isang himala. Okay? Pero hindi naman ito katakataka kung ganyan po ang magiging ano ni Barbers. Kasi nga, sabi ko kanina, ba, maybe, no? Hindi natin masabi, pero it is just an opinion, no? Na baka napipilitan nga lang itong si Barbers. Because we all know, yung prinsipyo ni Barbers nung panahon pa ni PRRD. Diba? Halos, nako po. Halos, hindi ko masabi, hindi ko ma-express. Diba?
Kasi yung mga naging speech ay yung mga speech niya, di ba? Talagang puring-puring niya si PRRD. At nasyak na lang ang lahat. Ng ng administrasyon ito, nako, nagbago ang tono ni Barbers. Teka lang, ibang Barbers na to. Baka, yun nga pong sabi ko, baka napipilitan lang ito. Ha? Iba kasi talaga, lumalabas na eh. No? Lumalabas na ang totoo. Hindi niya maisip na babaliktad si Congressman Barbers. So, ang sabi niya, Mr. Chairman, we have our internal rules here. Walang exemption, ganon. So, dito na. Pumasok na si Congressman Dan Fernandez. Sinite niya na yung Section 9 of the House Rules on Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation na nagsasabi na yung mga ganong dahilan must be supported by appropriate medical or other certification. Okay? So, with that, Mr. Chairman, sabi ni Congressman Fernandez, we have to apply the rules Nako. of this committee to all or none at all. So, medyo, nagdiskusyon yan, nagkainitan ng So, ano ba? I-require o hindi? In the end, nanaig si Congressman Barbers. Pumayag na rin si Congressman Paduano na, sige na lang. Huwag na lang nating i-require. Ang i-require na lang, sabi ni Congressman Paduano is mag-provide sila ng letter of authorization galing kay PRRD na ang representative niya is si Attorney Martin Villa. Okay? So, na-resolve na yung issue. Pag-usapan natin si Congressman Barbers. Sige nga, sige. Dati, mayroon siyang mga statement. Kaya bago lang na. I still, sabi niya, believe pa rin ako sa war on drugs ni PRRD. Sinasabi niya ngayon. Kasi, nung panahon ni PRRD, itong si Congressman Barbers, talagang die-hard Duterte supporter. Yan pong sinasabi ko kanina. Mindanao sila Diba? dalawa eh. So, sinuportahan niya ang pamilyang Duterte noon. So ngayon, alam niyo naman ang politiko. Kung saan yung agos, doon sila sumasama. So at least, may naiwan pa rin konting respeto ni Congressman Barbers sa dating presidente. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.